Kasama pa rin po natin si Ms. May Rose Francisco, ang head ng SSS Media Affairs para tugunan ang mga reklamong inilalapit ng ating mga kababayan ukol sa kanilang SSS account. Ito namang isusunod natin ay tungkol sa reklamo ng isang residente ng Dauma, Balakid, Pampanga, ang kanyang dating agency dahil sa hindi maayos na paghuhulog nito ng kanilang SSS contributions at loan payment. Sa kabila ito ng tuloy-tuloy na buwan ng kaltas sa kanilang sahod para sa nasabing contributions. Si Irwin Quintana sa report. Dito sa Dauma, Balakid, Pampanga, nakilala namin si Lerma Oribianes. Nagtatrabaho si Lerma bilang isang production operator sa isang kumpanyang gumagawa at nagbebenta ng mga LCD panel at modules. Taong 2008 nang ipinasok siya rito ng kanyang agency na Aimstaff Incorporated. Kwento ni Lerma, mula noong taong 2008, buwan-buwan silang kinakaltasan ng naturang agency para sa kanilang SSS contributions. Bali po yung sahod sa SSS po, dinadalawang kaltas po nila, hinahati po nila. May 200 plus, may 180 plus. Ngunit hindi raw naging maayos ang paghuhulog ng naturang agency sa kanilang SSS contributions. Yung pong SSS po, nag-verify po ako last pa po siya, February. Hindi pa po na-update yung contribution namin sa loan payment. Pero po, based doon naman po sa mga payslip po namin, meron naman po kaming kaltas. Nagbabayad naman po kami. Naipasok lang po sa amin 2011 pa po na contribution. Pero hanggang May 31 po kami nakakontrata sa kanila. May 31, 2012. Tapos yung mga previous years po, kulang-kulang po yung hinuhulog nila. Makikita sa dokumentong ito na hindi lahat ng ikinakaltas sa kanyang sweldo ay inihuhulog ng agency. Sa katunayan, dahil sa hindi magandang pamamalakad ng Aimstaff Incorporated, pinili na raw ng kliyente nito pinagtatrabahuan ni Lerma na i-terminate na ang kanilang kontrata rito at ilipat na sila sa iba pang agency. Dahil sa kapabayang ito ng dating agency, isang bagay ang pinangangambahan ngayon ni Lerma. In case po na may mangyari sa akin, wala naman sana, yung pamilya ko po ang makikinabang nun. Kaya lang po, magkukulangan po yung contribution ko. Hindi maibibigay ng SSS yung dapat na para sa akin, samantalang hinulugan ko naman po. Kaya naman naninindigan ito na karapatan niya at ng iba pang empleyado ng Aimstaff Incorporated na maiayos ang kanilang SSS contributions. Sana po matulungan niyo po kami na maiayos po nila yung contribution namin. Kasi po pagka kami lang yung lumalapit sa kanila, pinapangako lang po nila na sige, aayusin namin yan. Pero last year pa po kami nagko-complain sa kanila ng ganun until na wala pa po. Sa pamunaan po na Aimstaff Incorporated, nihiling lang po namin ng mga dating empleyado nila na sana yung mga contribution namin maihulog na. Kinaltas po nila sa amin, binayaran naman po namin yun. Sana po maibigay na po nila kasi po benepisyo naman po ng mga tao yun. Ako sa Irwin Quintana, ang inyong koresponde. Ang sagot naman ng SSS sa kaso ito ni Lerma Oribianes. Although hindi ko alam kung ano yung employment period niya dun sa 2008 po. 2008. Kasi kung titingnan natin yung meron namang mga contributions pero may mga puwang. Opo. Dito nga lalo na sa 2012, mas marami yung gap kesa dun sa may payment. So dahil dito, kasi kung mag-apply siya for loan ngayon, dalawa yung reasons kung ba't hindi siya pwedeng payagan ng SSS. Una, sobra pa sa 50% yung balance ng dati niyang loan. Pag umabot siya dun sa kalahati nun, pwede na natin sana siyang payagan. Pero, yung second point, kung ba't hindi siya pwedeng mag-apply, pag tinignan natin yung contributions niya, dapat meron siyang at least 6 na posted contributions within the last 12 months. Dahil marami tayong gap, lalabas parang 2 lang yung hulog niya. Or, 3. 3 lang yung hulog niya within the last 12 months. Yun po yung naging epekto nung pagiging
Yung hindi tuloy-tuloy yung pagkulog. So siguro, ang isang pwedeng gawin ni ma'am, initially siguro magandang kausapin yung employer. Kasi baka naman naghulog, pero hindi nag-submit ng report. May mga cases kasi tayong ganun naghuhulog siya, pero nakakalimutan na meron silang quarterly report na dapat sinasubmit sa SSS. Kasi yun yung basis ng SSS for posting contributions. Without that, hindi po natin maipapasok yung mga hulog. Pero, kung ang resulta ng pakikipag-usap niya sa employer ay lalabas na talagang hindi nakapagbayad, maaari siguro silang mag-usap initially, kung na dapat bayaran or whatever. Pero, ang isang option, pumunta si ma'am sa SSS office para maidulog yung kanyang problema. Sa ganitong case kasi, pag sinabihan ng SSS, dadalawin ng aming account officer yung employer para tingnan yung records, tingnan kung saan siya nahihirapan, and maaari sigurong matulungan ng account officer namin yung employer. Kunwari may lapses na talaga siya sa payments, maaari siyang tulungan kung paano niya pwedeng mabayaran yung mga hindi niya nabayaran dati. Okay. So, ang SSS na po, gagawa na hakbang upon? Yes, upon reporting. Okay. Patong-patong na problema sa kanyang SSS account ang inilapit sa atin ni Ernesto Tolentino. Narito ang kanyang kwento. 4 na problema sa kanyang SSS account ang inilapit sa amin ni Ernesto Tolentino. Una ay ang kanyang employment history sa record ng SSS. May naisama kasing isang kumpanya na hindi naman daw niya napagtrabahuan. May sumingit na Pepsi Bottling Company na hindi ko naman po pinasukan. Pangalawa, ang magulong record ng kanyang actual premium. 174 months. Yun lang po yung nakadisplay nila at yung iba po hidden. Kulang po. Pangatlo, ang recomputation ng kanyang average monthly salary at credited year of service. Kung yun po ang pagbabasa yung sa didinidak sa akin, mali po yung nasa retirement claim information na pinakikita na 3,027 lamang ang matatanggap ko buong buwan. At ang panghuli ay ang tungkol sa kanyang loan condonation, na kapag avail daw kasi siya ng 50% loan condonation, kaya ang kanyang 31,000 pesos na loan ay binayaran na lamang niya ng 18,000 pesos. Nais ni Ernesto na malinawan ang lahat ng problema niyang ito sa kanyang SSS account para maayos na rin niya ang kanyang pensyon. Ako si Irene Quintana, ang inyong koresponde. Narito ang kasagutan sa mga tanong ni Ernesto Tolentino. Dun sa records namin kasi, nakita ko na meron nang na-settle na retirement claim. Tapos, na-cancel ito, nag-reprocess yata. So, based on documents, na tapos na yung second na processing. At active na ito actually ang withdrawal date niya supposedly nung December 12, 2012. So, sana baka pwedeng i-check na lang ni Mr. Tolentino yung kanyang retirement claim. Pagka yung condonation kasi na final niya during yung last natin, yung nag-end ng September, yung kanyang salary loan balance supposedly, kalahati nun, tatanggalin na. So, ang ibabawas lang sa pension niya, yung 50% na may iwan. So, hindi na kasi settled na siya, so hindi na natin actually nakikita yung actual amount ng loan before. Pero, I'm sure dun sa application ni Sir, nung nag-apply siya for condonation, pwede niyang balikan yun para makita niya yung amount. Oo, dun sa records kasi namin, yung nilista niya na employers niya, yun din yung lumalabas sa records. Pero, magkaiba yung number of monthly contributions na nilista niya based on he recalls sa kanyang employment period. Tsaka yung actual na payments na naka-record sa computer. So, tama itong ginawa ni Sir na nag-request siya. In effect, itong binigay niya sa Calamba branch. Kumbaga, nag-request siya ng manual verification ng kanyang contributions para lang
masiguro na yung kanyang lahat ng contributions niya dun sa employer pasok dun sa records. So pag natapos po ito, yung manual verification natin runs around 3 months pataas. Kasi nga mano-mano siya. Pag natapos, titingnan ngayon ng SSS kung merong significant na change pagdating sa credited years of service. Pag meron po yun, magre-recompute po tayo ng pension at kung ano man yung difference ng pension na natatanggap niya ngayon at yung recomputed later on, makukuha niya. Okay, ibig pong sabihin ma'am, pag manual verification, kailan po ba supposedly matatanggap yung pension niya? Actually, tumatanggap na siya. Tumatanggap na siya? Bali yung starting December 2012, nag-umpisa siyang tumanggap ng pension. Okay. So ngayon, yung pension na yun, yung amount ng pension na yun na nakalagay dun sa unang processing, matatanggap niya yan tuloy-tuloy, even habang ginagawa yung manual verification. Okay. So kung may dagdag po, magre-reflect na lang yun sa kanyang pension? Oo. Tapos yung difference, kunwari, kung ang start niya ay June, ang effective date ng start ng retirement niya, June 2012 eh. Okay. So yung difference ng pension from June 2012 until such time na ma-reprocess siya, lahat yun ibibigay sa kanya. Parang naipon yung okay. Magkano po yung pension na nare-receive niyo ngayon? Sa ngayon, ang basic pension niya is 3,264. Tapos may dagdag ito na dependence pension para dun sa mga minor niya na anak. So, ang total is 3,916.80. So, kung based on manual verification, katulad ng sinabi natin kanina, kung meron nga talagang rason para i-recompute for a higher pension, saka po ma-reflect yun. Sa mga nais makipag-ugnayan sa Responde, pakitext lang inyong buong pangalan, address at ang nilalaman ng reklamo. Maaari nyo kami tawagan sa aming hotline Lunes hanggang Biyernes alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Narito ang numero at iba pang detaling maaari nyo tawagan at makipag-ugnayan. Happy viewing po kay Gladys Dumalen ng Zambales. Maraming salamat sa mag-asawang Ignacio Igne Manaog at Emmy Manaog ng ICSM Printers.
Salamat din po kay Dr. Elaine Galvez at sa lahat ng bumubuo ng Galvez Clinic. Ang Responde mapapanood nyo Lunes, Miyerkules at Biyernes alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ang tanging po namin hangad, ang kayo matulungan, walang labis, walang kulang. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Ako si Oren Miranda, magandang gabi sa inyo lahat.